Ang malaking mansyon ng mga Nogueira ay dating puno ng halakhak. Ngayon, tanging ang matindi at nakabibingi na katahimikan ang bumabalot sa bawat sulok. 6 na buwan. 6 na buwan na simula nang nawala si Maria, ang ilaw ng tahanan. At 6 na buwan na ring walang imik ang kambal nilang anak na sina Aurora at Bella. Nakaupo si Kayo sa maluwag na sala. Ang mamahaling tela ng sofa ay hindi makapagbigay ginhawa sa bigat na nararamdaman niya. Sa harap niya, tahimik na naglalaro ang 2 paslit sa alpombra. Ang kanilang mga mata ay malalim at malungkot. Tila nagtatago ng 1,000 kwentong hindi nila kayang sabihin. Ang bawat laro nila ay tila isang pantomime. Puno ng galaw, ngunit walang tinig. Heto na naman siya. Pakiramdam ay pinupunit ang kanyang puso sa bawat sandali ng katahimikan. Gaano niya gustong marinig muli ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga tanong, ang kanilang simpleng papa. Ngunit wala. Blanko, walang tunog. Nabalitaan niya ang insidente, ang aksidente, ang biglaang pagkawala ni Maria. Mula noon, parang may kung anong sumara sa loob ng kanyang mga anak. Doktor, psychiatrist, terapista, lahat ay sinubukan na niya, lahat ay sumuko. Post-traumatic mutism, sabi nila. Oras lang ang makakapagpagaling. Oras? Gaano pa karaming oras ang kailangan bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang mga anghel? Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Isang paalala para sa isa pang walang saysay na appointment sa isang child psychologist. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang nagbabanta. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ng kanyang mga anak. Si Caio Nogueira, ang matagumpay na negosyante, ang taong kayang bilhin ang lahat ng kailangan, ay walang magawa sa pinakamahalaga sa kanyang buhay. "Sir, darating na po ang bagong cleaner," sabi ng isa sa kanyang mga kasambahay. Binasag ang nakabibinging katahimikan. "Sige, pakisabi na lang sa kanya ang kailangan gawin." Sagot niya, walang gana. Hindi niya inaasahan na may magbabago. Isa lamang itong panibagong muka sa mahabang listahan ng mga tao na dumaan sa kanyang bahay na hindi man lang nakita ang sakit sa likod ng marangyang palamuti. Ilang sandali pa, isang anino ang dumaan sa pasilyo. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang pagbubuntis, may malaking tiyan ngunit may matipunong tindig. Si Livia. Nakatalikod siya, abala sa pagpupunas ng mga palamuti. Napansin ni Livia ang mahinang iyak, hindi malakas, halos hindi marinig, ngunit sapat para marinig ng isang inang sanay sa tunog ng kalungkutan. Galing sa silid ng kambal, may kung anong nagtulak sa kanya na lapitan. Lumapit siya sa pintuan at dahan-dahang sumilip. Si Aurora, nakayuko sa isang sulok, mahinang humihikbi. Si Bella naman ay nakatayo sa tabi, pinagmamasdan ng kanyang kapatid na may malungkot na mata. Nag-aalangan si Livia. Hindi niya trabaho ang pumasok doon, ngunit ang pusong ina niya ay hindi makatiis. Dahan-dahan siyang pumasok, ang mga yapak niya ay halos walang tunog. Lumuhod siya sa tabi ni Aurora. Hindi siya nagsalita. Hindi niya rin hinawakan. Basta lang siya umupo doon. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na pangako. Ang kanyang malaking tiyan ay tila nagbigay ng isang kakaibang ginhawa sa mga bata. Napansin ni Aurora ang presensya niya. Unti-unting inangat ang ulo, ang mga matang basa ay nakatingin kay Livia. Hindi alam ni Livia kung bakit, ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Isang haplos na puno ng pag-unawa, isang haplos na walang tanong. At doon, nang walang anumang babala, mula sa bibig ni Aurora, ang salitang halos limot na sa mansyon ay lumabas. Isang salita na nagpasigla sa hangin, nagpatahimik sa tibok ng puso ni Livia, at nagpakulo sa dugo ni Caio na nakatayo sa likod ng pintuan. "Mama." Isang mahinang tinig, halos bulong, ngunit malinaw na narinig ni Caio. Napako siya sa kinatatayuan
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Mama, matagal na niyang hindi naririnig ang salitang yon mula sa kanyang mga anak. Hindi niya sukat akalain na isang simpleng tagalinis, isang estranghero, ang magiging sanhi nito. Kumunot ang noo ni Kayo. Sino ang babaeng ito? Paano niya nagawa ang bagay na hindi kayang gawin ng lahat ng mga eksperto? Ang pag-asa na matagal nang inilibing ay biglang kumilos sa kanyang dibdib. Ngunit kasama nito ang pag-aalinlangan. Ito ba ay totoo? O isa lamang panibagong pagsubok sa kanyang pagkabigo? Kinabukasan, maaga pa lang ay nakita na ni Livia si Kayo na naghihintay sa kanya sa sala. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, walang emosyon, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang nagsasabing may pag-asa siyang hindi niya kayang itago. Livia! Simula ni Kayo, ang boses niya ay kontrolado. Nakita ko ang ginawa mo kahapon. Napayuko si Livia, bahagyang nahihiya. Hindi ko po sinasadya, sir. Nakita ko lang po na umiiyak si Aurora. Hindi mo sinasadya? Kumunot ang noo ni Kayo. Lahat ng mga doktor, lahat ng mga psychologist, walang nagawa sa loob ng 6 na buwan. Ikaw, sa loob ng ilang minuto, nakuha mo ang isang tunog mula sa aking anak. Huminga siya ng malalim, tila nakikipaglaban sa sarili. Gusto kong manatili ka. Nagtaka si Livia. Manatili po. Para po maglinis? Hindi lang para maglinis, sabi ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Gusto kong maging tagapag-alaga ka ng aking mga anak, particular, ang emotional care nila. Babayaran kita ng doble sa kung ano man ang kinikita mo bilang cleaner. Triple pa nga kung kailangan. Nagulat si Livia. Isang iglap. Ang kanyang simpleng buhay ay biglang nagbago. Ang kanyang puso ay kumalabog. Bakit siya? Paano niya kayang gampanan ang ganoong responsibilidad, lalo na sa kanyang kondisyon? Sir, hindi po ako kwalipikado, sabi niya, kahit alam niyang malaki ang maitutulong ng pera sa kanyang magiging anak. At ako po ay buntis. Kwalipikado ka, putol ni Kayo. Nakita ko. At ang pagbubuntis mo, walang problema. Ang kailangan ko ay ang presensya mo, ang kung ano man ang ginawa mo para magsalita ang aking anak. Hindi ko kayang mawala ulit ang pag-asa. Hindi na nakasagot si Livia. May kung anong bigat sa boses ni Kayo ang nagpahinto sa kanya. Ang salitang pag-asa ay tila tumama sa kanyang puso, nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling na walang pag-asa. Nagdadalawang isip siya. Ang nakaraang nagpapahirap sa kanya, ang mga alaala ng kanyang sariling anak. Narinig ni Kayo ang pag-aalangan ni Livia. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang boses ay bumaba. Gusto kong makita mo ang mga anak ko, Livia. Tignan mo kung paano sila. Ang tahimik nilang mundo. Kailangan nila ng tulong. At ikaw ang nagbigay ng unang palatandaan na may pag-asa pa. Napatingin si Livia sa 2 bata na tahimik na naglalaro sa hardin sa labas ng bintana. Ang kanilang mga figura ay maliit. Halos nawawala sa malaking espasyo. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay sumipa. Isang palatandaan. Ang kanyang kahapon ay masakit. Ngunit ang kanyang bukas ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin niya ngayon. Nakalipas ang ilang oras, nagbabasa si Livia ng isang libro ng mga bata sa harap ng 2 paslit. Ang boses niya ay malumanay, puno ng tamis at pagmamahal, kahit na walang anumang tugon mula sa mga bata. Si Aurora ay bahagyang nakasandal sa kanyang tiyan, tila nakikinig sa tibok ng puso ng kanyang magiging kapatid. Si Bella naman ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw ng labi ni Livia. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Kayo. Ang dating malamig na silid ay tila nagkaroon ng kaunting init. Ang ilaw ng araw ay sumisinag
Sa pamamagitan ng bintana, nagpapasilaw sa buhok ni Livia. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay nananatili sa alinlangan. Ito ba ay isang tunay na simula? O isa lamang magandang panaginip na sa huli ay maglalaho? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang imahe ni Maria ang biglang sumagi sa isip niya, kasama ang nangiti nito. Ang pagkawala ni Maria ay isang sugat na hindi pa nalalapatan ng gamot. At ngayon, si Livia, isang babaeng galing sa ibang mundo na may sariling misteryo, maaari kaya siyang maging sagot? O isa lamang bagong katanungan? Ang kontratang inabot ni Caio Nogueira ay mabigat sa kamay ni Livia. Mas mabigat pa kaysa sa kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakasulat, katabi ng mga matataas na numero na makakapagpabago sa buhay nilang mag-ina. Kaligtasan. Iyan ang unang pumasok sa kanyang isip. Kaligtasan mula sa kawalan ng trabaho, sa pag-aalala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Ngunit may kapalit. Isang kapalit na tila nakapulupot sa kanyang puso. Ang pangakong bubuksan niya ang kanyang sarili sa mundo ng dalawang batang may sugatan kaluluwa. Ang mundo ng pagiging ina. Ang mundong pilit niyang tinatakbuhan. Ang alaala ng isang maliit na kabaong, ng isang pangakong hindi niya natupad, ay muling sumagi sa kanyang isip. Livia, ayos ka lang? Tanong ni Aling Nena, ang matagal ng kasambahay ng mga Nogueira na nakatayo sa tabi niya. Tumango si Livia, pinilit ngumiti. Opo, Aling Nena, medyo kinakabahan lang po. Natural lang yan, sabi ni Aling Nena at ngumiti ng may pag-unawa. Malaking responsibilidad ang inaalok sa'yo ni Sir Caio. Pero nakita ko ang ginawa mo sa mga bata. Mayroon kang kakaiba. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay ng kaunting lakas kay Livia. Hindi siya sanay sa papuri. Hindi siya sanay na may nagtitiwala sa kanya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit ang pagtingin niya sa mga mata ng kambal na sina Aurora at Bella ay nagtulak sa kanya. Ang mga matang yun, puno ng kalungkutan, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili, ng kanyang nakaraan. Hindi niya hahayaang may ibang bata pang dumaan sa parehong sakit nang hindi niya sinubukan, kaya pumirma siya. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa linya. Ang bawat letra ay tila isang pangako. Ito ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang misyon. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya naglilinis lamang. Naging anino siya ng kambal. Nakaupo sa sahig kasama sila. Nagdrawing ng mga kulay na hindi nila masabi. Naglalaro ng mga laruan na tila walang buhay. Ginagamit niya ang mga lumang teknik na natutunan niya bilang isang child psychologist. Mga bagay na pilit niyang kinalimutan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, may biglang nangyari. Hawak ni Livia ang isang manika. Kunwari ay kinakausap ito. Si Bella, na laging mas tahimik kaysa kay Aurora, ay biglang lumapit. Hinawakan niya ang manika at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang hehehe. Napahinto si Livia, hindi siya makapaniwala. Ang tunog ay maliit, halos hindi marinig, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang simponya. Tumingin siya kay Bella, na mayroong matamis na ngiti sa labi, isang ngiting hindi niya nakita noon. Bella! Bulong ni Livia, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Mula sa silid sa itaas, tahimik na nakamasid si Caio. Nakita niya ang lahat, ang pagtawa, ang ngiti ni Bella, ang emosyon sa mukha ni Livia. Ang kanyang puso ay kumalabog. May isang butil ng init na dumaloy sa kanyang ugat. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito katagal. Ngunit kasama ng init ay ang pag-aalinlangan. Sino nga ba ang babaeng ito? At bakit siya nagdadala ng ganito kalaking pagbabago sa kanyang tahanan? Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Marco de la Cruz, ang kapatid ni Maria. Ang lalaking laging may mapanuring tingin
Ang tila laging may itinatagong pag-aalinlangan sa lahat. Nagtataka si Livia kung bakit siya naroroon. Matangkad, seryoso ang mukha, at may suot na mamahaling suit na mas nagpapalabas ng kanyang awtoridad. Hindi ito ang unang beses na nakita niya si Marco. Nakita na niya ito sa libing ni Maria at sa ilang mga okasyon kung saan nagpupunta ito para bisitahin ang kambal. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Livia. Sino ang babaeng ito, Kayo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa at malamig. Hindi niya man lang tiningnan si Livia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kayo, puno ng pag-aalinlangan. Si Livia, siya ang bago nating tagapag-alaga para sa mga bata. Sagot ni Kayo. Ang tono niya ay matigas, na tila ayaw ng diskusyon, ngunit hindi tumigil si Marco. Tumingin siya kay Livia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye. Tagapag-alaga? Mukhang bago sa industriya. Naramdaman ni Livia ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang kanyang tiyan ay tila lalong lumaki sa ilalim ng mapanuring tingin ni Marco. Alam niyang ito ay may kinalaman sa kanyang pagbubuntis, sa kanyang kalagayan bilang isang simpleng cleaner. Kaya ko ang desisyon ko, Marco, sabi ni Kayo. Halatang naiinis na. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting umalis ka na. Ngumisi si Marco, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinoprotektahan mo na pala ngayon ang mga estranghero. Tandaan mo, Kayo, ang pamilyang Nogueira ay may pangalan na dapat protektahan. Ang mga bata, dapat nasa piling ng mga taong may kakayahan at karapat-dapat. Hindi ng mga taong basta na lang napulot kung saan. Dumaan ang mga salita ni Marco sa puso ni Livia na parang matalas na kutsilyo. Basta na lang napulot? Tama siya. Isang cleaner lang siya. Isang babaeng walang kwento. Isang babaeng nagdadala ng anak na walang ama. Ang kanyang nakaraan ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya at nakikita niya kung paano ito nagiging mantsa sa mga mata ng iba. Naramdaman ni Kayo ang tensyon. Sapat na, Marco. Sapat na? Hindi ito magiging sapat hanggat hindi ko nakikita na ang aking mga pamangkin ay nasa tamang pangangalaga, sabi ni Marco at muling tiningnan si Livia ng may paghamak. Ang mga taong tulad niya, may mga lihim na itinatago, mga lihim na makakasira sa reputasyon ng ating pamilya. Umalis si Marco, iniwan ang mabigat na katahimikan sa likod niya. Naramdaman ni Livia ang lamig sa kanyang mga braso kahit natirik ang araw. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang simula pa lang ito. Ang kanyang pagiging tagapag-alaga sa mga anak ni Kayo ay magiging isang laban. Hindi lang para sa mga bata, kundi para na rin sa kanyang sarili. Naiwan si Kayo at Livia sa sala. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Naramdaman ni Livia ang tingin ni Kayo. Siguro, nag-iisip na rin siya. Siguro, naniwala na rin siya sa mga salita ni Marco. Ngunit nagkamali siya. Nilapitan siya ni Kayo. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang jacket. Isang formal na kontrata. Mas detalyado kaysa sa unang inabot niya. Ito ang iyong formal na kontrata, Livia, sabi ni Kayo. Iniabot sa kanya ang papel. Gusto kong maging malinaw ka sa mga taong gustong sirain ka. Ikaw ang pinili ko at pinagkakatiwalaan kita. Tiningnan ni Livia ang papel, pagkatapos ay kay Kayo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, bakit? Bakit sa kabila ng lahat? Ikaw ang nagbigay ng boses sa anak ko, sabi ni Kayo. Ang boses niya ay bahagyang lumambot. Ikaw ang nagdala ng pag-asa. Hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Sir Kayo, bulong ni Livia. Pumirma ka, Livia, sabi ni Kayo at iniabot sa kanya ang isang ballpen. Ikaw ang huling pagkakataon ko. Huling pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Livia.
Ito ba ay tungkol sa mga bata? O tungkol din sa kanya? Hawak niya ang ballpen, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa kontratang ito, hindi lamang ang kanyang kinabukasan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng isang pamilyang kanyang tinatangkang paghilumin. Ang mga salita ni Marco ay sariwa pa sa kanyang isip. Ang kanyang mapanuring tingin ay tila nakabaon sa kanyang balat. Alam niyang, sa pagpirma niya, hindi lang siya pumapayag sa isang trabaho, kundi pumapasok din siya sa isang mundo ng pagsubok. Isang mundo kung saan ang kanyang nakaraan ay maaaring bumalik para guluhin ang lahat. Ang mga araw ay dahan-dahang lumilipas sa mansyon ng mga Nogueira at sa bawat paglipas, tila may bagong liwanag na sumisikat. Si Livia, na may malaking tiyan na ngayon, ay parang isang tahimik na anino na nagdadala ng buhay. Ang kanyang presensya ay tila isang malumanay na simoy ng hangin, nagdadala ng pagbabago na hindi kayang gawin ng pinakamahal na doktor. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa balkonahe, biglang narinig ni Kayo ang isang mahinang tunog. Si Bella, na hawak ang isang laruang kotse, ay biglang bumulong. Papa, halos hindi siya huminga. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay kumaluskos. Narinig niya ba yun ng tama? Tumingin siya kay Livia na nakangiti. Ang mga mata nito ay puno ng kasiyahan. Papa, ulit ni Bella, mas malakas na ngayon. Tiningnan niya si Kayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi napigilan ni Kayo ang kanyang sarili. Lumapit siya. Kinuha si Bella sa kanyang kandungan at mahigpit na niyakap. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa loob ng 6 na buwan, ang salitang yon ay isang bawal na tunog. Ngayon, ito ay isang himala. Mama Livia, sabi naman ni Aurora, itinuro si Livia. Isang alon ng init ang dumaloy sa dibdib ni Kayo. Hindi lang siya, kundi pati si Livia ay kinikilala na ng kanyang mga anak. Para siyang nakakita ng oasis sa gitna ng disyerto. Ang pag-asa na matagal nang inilibing ay muling nabuhay at ito ay gawa ng babaeng ito. Napatingin siya kay Livia, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na hindi niya masabi. Salamat, Livia. Bulong niya. Ngumiti si Livia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Sir Kayo. Ngunit alam ni Kayo na higit pa ito sa trabaho. Ito ay pagmamalasakit, pag-unawa, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Isang gabi, matapos makatulog ang mga bata, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Livia sa sala. Ang mga ilaw ay dim, nagbibigay ng isang malambot na glow. Dahan-dahan, nagsimula si Kayo magkwento. Hindi ang buong katotohanan, ngunit sapat para maramdaman ni Livia ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Ang pamilya namin. May mataas na ekspektasyon. Simula ni Kayo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa apoy sa fireplace. Si Maria, naghirap din siya sa ilalim ng presyur at nangyari ang aksidente. Parang gumuho ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ginawa ko ang lahat para protektahan sila. Ang mga bata, ang pangalan namin. Pero may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi siya nagdetalye tungkol sa sakit ni Maria o ang dahilan kung bakit niya pinili na itago iyon. Ang sugat na yon ay masyadong malalim, masyadong sariwa. At ang takot na mabunyag ang katotohanan ay mas malaki pa. Maiintindihan ko po kayo, Sir Kayo. Sabi ni Livia, ang kanyang boses ay malumanay. May mga bagay din po sa nakaraan ko na gustong-gusto kong ibaon sa limot. Naramdaman ni Kayo ang koneksyon. Hindi niya pa nakikilala ang isang taong nakakaintindi sa kanya nang hindi niya kailangang sabihin ang lahat. Ngunit bago pa niya maramdaman ang komportableng pagkakaintindihan, isang alaala ng mga mata ni Marco ang sumagi sa kanyang isip. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape sa kusina, narinig niya ang mahinang bulungan ng mga kasambahay. Nabalitaan niyo ba ang tungkol kay Livia?
Bulong ng isa. May kwento raw na hindi maganda ang nakaraan niya. Bakit kaya siya naging cleaner? Mukhang may pinag-aralan naman. Baka marinig ka ni Sir Kayo, sabi ng isa pa. Pero totoo nga, may kakaiba sa kanya. Buntis, walang asawa, tapos biglang magiging tagapag-alaga ng mga Nogueira. Naramdaman ni Kayo ang pagkunot ng kanyang noo. Ang mga bulungan ay parang mga ahas na gumagapang, sinusubukang sirain ang bagong kapayapaan sa kanyang tahanan. At pagkatapos, dumating si Marco. Muli, ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng tensyon. Ngayon, ang kanyang mga mata ay mas mapanuri, mas mapanira. Kayo, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim. Nabalitaan kong may mga kwento na naman tungkol sa bago mong tagapag-alaga. Hindi maganda para sa reputasyon ng mga bata. Wala kang pakialam sa reputasyon ng mga bata, Marco. Matigas na sagot ni Kayo. Ang pinagkakaguluhan mo ay ang kung ano ang makukuha mo. Ngumisi si Marco. Ako? Mas nagmamalasakit ako sa mga pamangkin ko kaysa sa kung sinong babae ang pinapapasok mo sa bahay na ito. Mag-ingat ka, Kayo. Ang mga taong tulad niya, may itinatago. At kapag lumabas ang totoo, hindi lang siya ang masisira, kundi pati na rin ang pangalan ng mga Nogueira. Umalis si Marco. Iniwan si Kayo na puno ng galit at pag-aalinlangan. Alam niyang totoo ang sinabi ni Marco tungkol sa mga kwento. Hindi lang sa bahay kundi pati sa laba. Ang mga kaibigan niya sa negosyo ay nagtatanong na rin. Ang bawat kilos ni Livia ay sinusuri. Hindi nagtagal. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang abogado. Sir Kayo, may mga lumabas na balita sa social media. Simula ng abogado, ang boses ay seryoso. Tungkol sa nakaraan ni Miss Livia, may mga lumang balita tungkol sa isang insidente at ang kanyang koneksyon sa isang pondo ng kawanggawa na naging kontrobersyal. Nanigas si Kayo. Ang dating nakabaon na takot ay muling lumitaw. Kontrobersyal? Anong klaseng insidente? Hindi niya gustong isipin ang pinakamasama, ngunit ang mga salita ni Marco ay umalingaw sa kanyang isip. Hindi niya hahayaang may manakit sa mga anak niya. Hindi rin siya papayag na masira ang pag-asa na dinala ni Livia. Alam niyang may tinatago si Livia, ngunit nakita niya ang kabutihan sa puso nito. Nakita niya kung paano bumalik ang ngiti sa kanyang mga anak. Naglakad si Kayo papunta sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay seryoso, determinadong. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. May mga umaasa sa kanya. Ihanda mo ang press statement. Utos niya sa kanyang abogado sa telepono. Ang kanyang boses ay matigas. Protektahan si Livia at ang mga bata. Inilapag niya ang telepono. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niyang ang desisyong ito ay hindi magiging madali. Ngunit sa puntong ito, hindi na siya makakatalikod. Si Livia, na may sariling misteryo, ay naging bahagi na ng kanyang mundo. At anuman ang mangyari, hindi siya papayag na may manakit sa kanya o sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa salamin. Ang kanyang pagiging ama at ang kanyang bagong natuklasang koneksyon kay Livia ay nagbibigay sa kanya ng lakas kapmurni. Ang telepono sa kamay ni Livia ay halos mahulog. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa screen. Ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, ang mga paratang. Babaeng may misteryosong nakaraan, ipinagbubuntis ang anak ng hindi kilalang ama, ngayoy emotional guardian ng Kambal Nogueira. Nagtatago ba ng malaking sikreto? Ang mga headline ay parang sampal sa kanyang mukha. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nagbubukas ng mga lumang sugat. Ang mga komento sa ilalim ng artikulo ay mas masahol pa. Mga agaw, gold digger, sinusubukan lang gamitin si Sir Kayo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang paninira sa kanyang reputasyon, kundi mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga bulungan, ang mga tingin ng paghusga, ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa.
Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan, lalo na ngayon na may dala siyang buhay. Naisip niya si Aurora at Bella, kung paano sila nakakita ng ginhawa sa kanyang presensya. Paano kung masira niya ang kanilang muling nakitang kapayapaan? Paano kung totoo ang mga sinasabi ni Marco na siya ay isang banta sa pamilya Nogueira? Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang labi. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, gusto niyang bumalik sa kanyang simpleng buhay, kung saan ang pinakamalaking problema niya ay kung saan niya kukunin ang susunod na bayad sa upa. Ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili na tumatanggi. Ang mga ngiti ni Bella, ang mahinang boses ni Aurora na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang mga iyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya sila pwedeng iwan. Habang iniisip niya ang lahat, biglang bumukas ang TV sa sala, ang news channel. Nakita niya si Kayo. Nakatayo ito sa gitna ng isang pulutong ng mga reporter. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Gusto kong linawin ang lahat. Simula ni Kayo, ang boses niya ay malakas at malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng mansyon. Si Livia ay hindi lamang isang empleyado. Siya ang tao na nagbalik ng pag-asa sa aking mga anak. Siya ang dahilan kung bakit muling narinig ang kanilang mga tinig. Napahinto si Livia. Hindi niya inaasahan ito. Nagulat siya. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay walang batayan. Patuloy ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang nakaraan ay kanyang sariling kwento. At walang sinuman ang may karapatang husgahan siya. Ang importante ay ang kanyang kakayahan, ang kanyang kabutihan, at ang pagmamahal niya sa mga bata. Pinagkakatiwalaan ko si Livia at hinihiling ko na irespeto ng publiko ang kanyang privacy at ang privacy ng aking pamilya. Naramdaman ni Livia ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Si Kayo, ang lalaking ito, na sa simula ay tila napakalayo at napakalamig, ay ngayon ay ipinagtatanggol siya sa harap ng buong mundo. Hindi niya kailanman inakala na may taong gagawa nito para sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay isang koneksyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang koneksyon na umuusbong sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pagsubok. Pagkatapos ng press conference, lumipas ang oras. Gabi na nang biglang kumatok sa pintuan ng kanyang silid si Kayo. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin. Walang sinabi si Kayo. Lumapit lang siya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit, matatag. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga ang mga salita. Ang kanilang pagdampi ng kamay ay tila nagsasabi ng libong bagay, pag-unawa, tiwala, at isang tahimik na pangako. Ang pag-aalala ni Livia ay tila unti-unting nabawasan. Sa kamay ni Kayo, naramdaman niya ang seguridad. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na may kasama siya sa laban na ito. Ang pagdampi ng kanilang kamay ay tila isang sumpa, isang pangako na magkasama silang haharap sa anumang unos. Nang umalis si Kayo at muling bumalik ang katahimikan, si Livia ay napaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang mga salita ni Kayo, ang kanyang pagiging matatag, ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya. Ang mga paratang tungkol sa kanyang nakaraan at kontrobersyal na kawanggawa. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kaguluhan, naisip niya ang tungkol sa kanyang anak. Ang anak na nawala sa kanya. Ang anak na kinuha mula sa kanya ng napakabilis. Ang huling pag-asa niya ay ang ospital at ang pondo ng kawanggawa na sumuporta sa operasyon nito. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang laptop. Sinimulan niya ang paghahanap.
ang pangalan ng ospital, ang mga taon na nangyari ang trahedya. Sinubukan niyang kalimutan ngunit ngayon, kailangan niyang malaman kung may koneksyon ng mga paratang na ito sa kanyang personal na trahedya. Ang screen ay nagpakita ng ilang lumang balita, isang pondo ng kawanggawa na naging kontrobersyal dahil sa hindi malinaw na paggamit ng pera. At pagkatapos, isang listahan ng mga donor sa isang espesyal na programa para sa mga kritikal na kaso ng bata. Quincy Medical Center, Pediatric Emergency Fund, Major Donors. Binasa niya ang mga pangalan. Karamihan ay hindi pamilyar. Hanggang sa isang pangalan ang tumalon sa kanyang mga mata. Isang pangalan na tila nagpatigil sa mundo. Isang pangalan na nagpagulo sa lahat ng kanyang nalalaman. Nogueira Foundation. Napatulala si Livia. Nogueira Foundation. Ang Nogueira, ang pamilya ni Caio. Ang pamilya na sumuporta sa operasyon ng kanyang anak? Ang pondong yon ay hindi nagtagumpay, oo. Ang kanyang anak ay nawala pa rin. Ngunit ang tulong ay nanggaling pala sa kanila. Hindi niya alam kung paano magre-react. Isang alon ng pagkalito, ng sakit, at ng isang uri ng matinding pag-unawa ang dumaloy sa kanya. Ang lalaking ito, si Caio na kanyang tinatrabahuan, ay ang parehong lalaking sa hindi sinasadyang paraan ay nakatulong sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ang mga balita tungkol sa controversial na pondo ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Si Caio, ang malamig na milyonaryo, ay isang taga-suporta ng isang pondo ng kawanggawa. Tumayo si Livia, ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot. Ang mundo ay umikot. Ang taong kanyang pinagtitiwalaan ngayon, ang taong kanyang nilalamon ng damdamin, ay may koneksyon sa pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Ang pag-asa ay biglang naghalo sa isang mapait na katotohanan. Ang pangalang Nogueira Foundation ay tila nakaukit sa kanyang isip, nagbabangon ng alikabok ng nakaraan na matagal na niyang sinubukang itago. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumubulong ng pangalan ng kanyang anak at kasama nito ang pangalan ni Caio. Paano? Paano na ang taong nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa ngayon ay tila may koneksyon sa kanyang pinakamadilim na bangungot? Ang ironiya ay masakit, parang isang malalim na sugat na muling binuksan. Ang pasasalamat na naramdaman niya para kay Caio ay biglang naghalo sa isang mapait na pagkalito. Kinabukasan, ang kanyang mga galaw ay mas mabagal. Ang kanyang isip ay malayo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya ito kayang kalimutan. Habang naglilinis sa mansyon, hinanap niya ang pagkakataong makahanap ng mga dokumento. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang pusong ina ay nagtutulak sa kanya. Hindi ito tungkol sa paninira kay Caio, kundi sa pag-unawa sa isang bahagi ng kanyang sariling kwento na tila konektado sa kanya. Nakita niya ang opisina ni Caio na bukas. Lumabas ito para sa isang tawag sa telepono, isang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang mga mata niya ay naglakbay sa bawat estante, sa bawat tumpok ng papel. Nakita niya ang isang folder na may tatak na Nogueira Foundation, Charity Projects. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Maraming dokumento, mga listahan ng donasyon, mga ulat ng proyekto. Pinunit niya ang ilang pahina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bagay na konektado sa Quincy Medical Center, sa Pediatric Emergency Fund, at doon nakita niya ito. Isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Nogueira Foundation at Quincy Medical Center para sa financial assistance to critical pediatric cases. Ang PETSA, nandoon ang PETSA. Isang PETSA na malapit sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi ito maaaring maging nagkataon. Narinig niya ang mga yapak ni Caio papalapit. Mabilis niyang isinara ang folder
at ibinalik sa kanyang lugar. Lumabas siya ng opisina, tila abala sa pagpupunas ng pasilyo. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng gatas para sa mga bata, narinig niya si Kayo na kausap ang kanyang abogado sa telepono sa hardin. Ang boses ni Kayo ay mababa, ngunit narinig niya ang ilang salita. Siguraduhin na malinis ang lahat ng records ng foundation, lalo na ang mga lumang kaso. Yung mga unfortunate incidents na hindi natuloy. Ayokong magkaroon pa ng issue, lalo na ngayon na nakabuklat na ang lahat ng nakaraan ni Livia. Ang kanyang hinala ay naging isang malamig na katotohanan. Alam ni Kayo ang tungkol sa mga unfortunate incidents. Hindi niya alam na kasama doon ang kanyang anak. Ngunit ang pagtatago ng impormasyon, ang pagnanais na linisin ang records, nagdulot ito ng isang panibagong kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, nang may libreng oras, dinalaw ni Livia ang isang lumang kakilala, si Aling Tessie, isang retiradong yaya na dati ring nagtatrabaho sa Quincy Medical Center. Aling Tessie, tanda niyo po ba yung mga donors sa Pediatric Emergency Fund noon? Tanong ni Livia. Sinisikap na gawing kaswal ang kanyang tono. Nag-isip si Aling Tessie. Naku anak, matagal na yan. Pero may isa akong tanda. Isang mayaman na pamilya, matulungin. Ayaw nilang ipagsabi ang pangalan nila. Ang alam ko, marami silang tinulungan. Lalo na yung mga kasong kritikal. Naalala ko pa nga yung isang baby boy na kasama sa mga tinulungan nila, pero hindi kinaya. Naramdaman ni Livia ang paninikip ng kanyang dibdib. Baby boy, hindi kinaya. Lahat ng ito ay tumutugma. Aling Tessie, anong pangalan po ng pamilya na yan? Tanong ni Livia, ang kanyang boses ay nanginginig. Naku anak, hindi ko maalala ang buong pangalan. Pero ang alam ko may koneksyon sa isang malaking negosyo. Parang Nogueira ata yon. Ang mga mayayaman talaga, ang hilig tumulong ng palihim. 'Di ba? Sabi ni Aling Tessie at ngumiti ng walang kamalay-malay. Nogueira, ito na. Ito ang kumpirmasyon na kanyang kinatatakutan at hinahanap. Bumalik siya sa mansyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya inakala na ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho, ang lalaking nagtanggol sa kanya laban sa media, ay may ganitong bahagi sa kanyang personal na trahedya. Isang hapon, nakita niya si Kayo na nakaupo sa tabi ni Bella na tahimik na naglalaro. Ang init ng sikat ng araw ay nagpapasilaw sa buhok ni Kayo na tila isang halo sa kanyang ulo. Kayo Nogueira, ang kanyang animo na hindi niya kailanman nakita. Ang animong hindi niya alam na kailangan niya. Naramdaman niya ang isang matinding paghila sa kanyang puso. Paano niya haharapin ang lalaking ito? Paano niya haharapin ang damdamin na lumalaki sa kanyang dibdib na ngayon ay naghalo sa sakit at pagkalito? Ang bawat ngiti ni Kayo sa kanyang mga anak, ang bawat magiliw na haplos nito ay tila nagpapahirap sa kanya. Livia, ayos ka lang? Tanong ni Kayo. Napansin ang kanyang pagkatulala. Opo, Sir Kayo, sagot ni Livia. Pinilit ng ngumiti. Mukha kang malalim ang iniisip, sabi ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Naisip ni Livia na sabihin ang lahat. Naisip niyang tanungin siya kung bakit. Bakit hindi niya alam? Bakit siya nagtago? Ngunit ang mga salita ay tila nabitin sa kanyang lalamunan. Ano ang kanyang sasabihin na nalaman niya ang lihim niya? Na ang lalaking minsan ay tagapagligtas niya ay ngayon ay pinagmumulan ng panibagong sakit? Ang kanyang nakaraan ay tila isang nakakatakot na multo na bumalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. At ngayon, ito ay konektado sa kanyang hinaharap, sa mga bata na kanyang inaalagaan, at sa lalaking unti-unti niyang minamahal. Nagtataka si Livia kung paano niya haharapin ang katotohanan ito. Ang kanyang pagbubuntis ay patuloy na lumalaki.
Isang paalala ng isang bagong simula. Ngunit ang kanyang puso ay nananatili sa nakaraan. Ang kanyang pagmamahal kay Kayo ay lumalalim, ngunit ang lihim na kanyang nalaman ay isang dingding na nagpapahiwalay sa kanila. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang isang mensahe sa ilalim ng pintuan, isang formal na sulat mula sa isang abogado. Hindi ito kay Kayo, ito ay para sa kanya. Ang selyo ay may logo ng isang kumpanya ng batas at ang pangalan ng nagpadala ay Marco de la Cruz. Binuksan niya ang sulat. Ito ay isang paunawa tungkol sa potensyal na panganib sa kapakanan ng mga menor de edad na Nogueira dahil sa hindi matatag na pinansyal na kalagayan at kontrobersyal na nakaraang pakikilahok sa pondo ng kawanggawa ni Livia. Ito ay isang banta, isang tahimik na babala. Naramdaman ni Livia ang kanyang tiyan na kumirot. Nagulantang siya. Ngayon, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kinabukasan ng mga bata ay tila na sa panganib. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang magiging anak at para kina Aurora at Bella. Nakita ni Kayo si Livia sa hardin, nakatingin sa malayo. Lumapit siya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Livia, sabi ni Kayo, ang kanyang boses ay malumanay. May problema ba? Napatingin si Livia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong, ng sakit, at ng isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Ang bawat salita ay tila nabitin sa kanyang lalamunan. Paano niya itatanong sa kanya ang tungkol sa kanyang sariling anak? Paano niya haharapin ang lalaking ito na sa isang banda ay nagligtas sa kanya at sa isang banda ay bahagi ng kanyang bangungot? Kayo, pulong ni Livia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit bago pa niya maidugtong ang anumang salita, isang malakas na tawag mula sa kusina ang sumira sa sandali. Ang kanyang pagkakataon ay lumipas. Hindi pa siya handa. Ang mga araw ay dumadaloy na tila mas mabilis ngayon sa mansyon ng mga Nogueira. Ang presensya ni Livia ay naging isang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, isang malambot na unan na sumusuporta sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa bawat ngiti ng kambal, sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, naramdaman ni Kayo na tila unti-unting lumalabas siya sa kanyang sariling madilim na kulungan. Isang gabi, matapos makatulog ang mga bata, nagkwentuhan sila ni Livia sa hardin. Ang lamig ng hangin ay tila nawawala sa init ng kanilang pag-uusap. Nakatingin si Kayo sa malayo, sa mga bituin na kumikinang. Noong bata ako, simula ni Kayo, ang boses niya ay malumanay. Hindi ako sanay sa pagpaparamdam ng nararamdaman. Lagi akong sinasabihan na maging matatag, maging malakas. Nang nawala ang mama ko, hindi ako umiyak. Sa loob ako umiiyak. Naramdaman niya ang kamay ni Livia na dahan-dahang dumampi sa kanyang braso. Hindi ito isang mapanuring tingin, kundi isang tingin ng pag-unawa. Mahirap po talaga ang ganoon, Sir Kayo, sabi ni Livia. Pero hindi ibig sabihin noon ay mahina ka. Ibig sabihin lang, marunong kang magmahal ng malalim. Naramdaman ni Kayo ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pakikiramay. Hindi niya pa kailanman nakwento ang bagay na yon sa sino man. Pero kay Livia, tila kusang lumalabas ang mga salita. Mayroong isang bagay sa babaeng ito na nagpapalaya sa kanya. Ngunit ang kapayapaang yun ay hindi nagtagal. Kinabukasan ng hapon, habang naglalaro ang kambal sa damuhan, biglang dumating si Marco. Hindi siya pumasok sa mansyon, kundi tumayo lang siya sa labas ng gate. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Livia na kasama ang mga bata. Kayo! Tawag ni Marco. Ang boses niya ay malakas at puno ng paghamak. Lumabas si Kayo. Ang presensya ni Marco ay laging nagpapainit ng kanyang ulo. Ano na naman, Marco? Matigas na tanong ni Kayo. Nagiging kahiya-hiya ka na, Kayo.
Sigaw ni Marco habang nakatingin kay Livia. Pinapapasok mo sa bahay mo ang isang babaeng may reputasyon na hindi maganda at may dala pang anak ng ibang lalaki. Hindi mo ba iniisip ang mga bata? Ang pangalan ng mga Nogueira? Ang pangalan ng pamilya namin? Naramdaman ni Livia ang kanyang puso na kumirot. Ang mga salita ni Marco ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanya. Naramdaman niya ang haplos ng kambal sa kanyang kamay na tila hinahanap ang kanyang proteksyon. Walang kinalaman si Livia dito, Marco. Sagot ni Caio. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Umalis ka. Ngayon din. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nilalabas ang babaeng yan sa buhay ng mga pamangkin ko. Sigaw ni Marco. Iyan ang nagpapahirap sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit sila nagdurusa. Hindi siya karapat-dapat maging bahagi ng pamilya na ito. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa hangin. Narinig ito ng kambal. Nakita nila ang galit sa mukha ng kanilang tiyo. Ang tensyon sa pagitan ni Caio at Livia. Biglang namutla ang mga mukha ni Aurora at Bella. Ang dating masigla nilang mga mata ay naging malalim at puno ng takot. Si Bella, na hawak ang kamay ni Livia, ay biglang bumitiw. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay blanko, parang bumalik sa 6 na buwan na nakaraan. At pagkatapos, sa isang iglap, tumakbo siya. Tumakbo siya papalayo, papasok sa mansyon, patungo sa kung saan hindi alam ni Livia. Bella, sigaw ni Livia, susubukan sana siyang sundan, ngunit pinigilan siya ni Caio. Ako na. Si Caio ay tumakbo papasok sa mansyon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Bella, Bella, nasaan ka? Hinahanap niya sa lahat ng sulok, sa sala, sa kusina, sa mga silid ng mga bata. Ang bawat silid ay tila nagpapamalas ng kanyang kawalan ng magawa. Ang takot na yon, ang takot na nawala na ang lahat sa kanya, ay muling bumalik. Hindi na niya kayang mawala pa ang isa sa kanyang mga anak. Narinig niya ang mahinang iyak. Nagmula ito sa malaking walk-in closet ni Maria. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, nakita niya si Bella. Nakaipit sa gitna ng mga mamahaling damit ni Maria. Umiiyak ng mahina. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa isang lumang bestida. Ang kanyang katawan ay nanginginig. At muling bumalik ang katahimikan. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Caio. Bella! Anak ko! Sabi ni Caio, lumuhod sa harap niya. Sinubukan niyang haplusin ang buhok nito, ngunit umurong ang bata. Naramdaman ni Caio ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Wala siyang magawa. Ang kanyang mga anak, na unti-unti nang bumabalik, ay muling nahulog sa dilim dahil sa galit ni Marco. Lumabas si Caio. Dala-dala si Bella na tahimik pa rin. Nakita niya si Livia na naghihintay sa labas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nahanap mo na? Tanong ni Livia. Tumango si Caio at iniabot si Bella kay Livia. Agad namang yumakap si Bella sa kanya. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humawak sa damit ni Livia. Niyakap ni Livia si Bella at dahan-dahang bumulong sa kanyang tainga. Ang mga salita niya ay hindi marinig ni Caio, ngunit nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Bella. Unti-unting kumalma ang bata, kahit na hindi pa rin nagsasalita. Ngunit ang pakiramdam ng takot ay nanatili kay Caio. Hindi lang para kay Bella, kundi para kay Aurora rin, na tahimik na nakaupo sa sala, nakatingin sa malayo. Anong nangyayari sa mga anak ko, Livia? Tanong ni Caio. Ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Livia, puno ng kawalan ng pag-asa. Niyakap ni Livia si Bella at pagkatapos ay tumingin kay Caio. Kailangan po nila ng kapayapaan, Sir Caio. Ang mga away, ang mga galit, nakakasira po sa kanila. Kailangan po nating protektahan sila. Ngunit paano? Paano niya poprotektahan ang kanyang mga anak mula sa isang taong tulad ni Marco, na tila determinado na sirain ang lahat? Ang kanyang nakaraan,
Ang sakit ng pagkawala ni Maria ay tila bumabalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. At ngayon, ito ay nagbabanta na kuhanin ng mga anak niya. Muli, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay tila lumalamon sa kanya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na tila nawawalan na siya ng lahat. Ang mga mata ni Livia ay nakatuon kay Kayo, puno ng pag-aalala. Ang katahimikan ni Bella, ang pagtakas nito papunta sa loob ng aparador. Lahat ng yon ay nagpapahiwatig ng malalim na sugat. Ang galit ni Marco ay nagdulot ng gulo, hindi lang sa mansyon, kundi pati na rin sa loob ng kaluluwa ng mga bata. Alam niyang kailangan ng agarang solusyon, ngunit hindi niya alam kung ano. Nang gabing iyon, kahit mahimbing ang tulog ng mga bata, ramdam ni Livia ang bigat sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaalala ang mga session niya noon bilang child psychologist. Ang mga bata, lalo na ang mga nakaranas ng trauma, ay madalas naghahanap ng kaligtasan sa mga pamilyar o mapayapang lugar kapag sila ay natatakot. Maaga palang kinabukasan, isang nakakabinging katahimikan ang bumati kay Livia. Hindi iyon ang karaniwang tahimik na paglalaro ng kambal. May kakaiba. Agad siyang tumayo mula sa kama. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot sa biglaang paggalaw. Pumunta siya sa silid ng mga bata. Bukas ang pintuan. Blanko ang mga kama. Wala ang kambal. Aurora, Bella. Sigaw ni Livia. Ang kanyang boses ay tila nagiba. Agad siyang nagmamadali pababa ng hagdan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Mula sa kanyang opisina, narinig ni Kayo ang sigaw. Agad siyang lumabas. Ano ang nangyayari, Livia? Tanong ni Kayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Wala sila, Sir Kayo. Nawawala ang mga bata. Halos hindi makahinga si Livia. Nanlaki ang mga mata ni Kayo. Nawawala? Ang pakiramdam ng takot na yon, ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol, ay muling bumalik sa kanya ng malakas. Paano? Hinanap mo na ba sa lahat ng sulok? Opo, wala sila sa kanilang silid, wala sa hardin. Sagot ni Livia, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Kayo, na karaniwan ay kalmado at nakakakontrol sa lahat, ay biglang nagpanik. Mga gwardya, hanapin niyo ang mga bata. Sa lahat ng sulok ng mansyon, sa labas, sa bawat gate. Utos niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagkabalisa. Sinubukan ni Livia na pakalmahin si Kayo at ang kanyang sarili. Sir Kayo, kalma lang po tayo. Kailangan natin mag-isip ng malinaw. Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig din siya. Ang mga bata, nasaan sila? Naghiwalay sila ng landas. Kayo sa mansyon, Livia sa labas ng hardin. Sumisigaw siya ng kanilang mga pangalan. Aurora, Bella. Ngunit tanging ang hangin lamang ang sumasagot. Biglang may sumagi sa isip ni Livia. Isang lumang laro na nilalaro nila minsan. Isang lihim na lugar. Isang maliit na kubo na gawa sa mga baging at halaman sa dulo ng hardin na tinawag nilang tahanan ng mga fairies. Isang lugar na pamilyar, isang lugar na ligtas. Sir Kayo, may naiisip po ako. Sigaw ni Livia at tumakbo siya patungo sa dulo ng hardin, lampas sa mga bulaklak at puno. Sumunod si Kayo, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot. Habang papalapit si Livia sa maliit na kubo, narinig niya ang mahinang hikbi. Dahan-dahan siyang sumilip at doon nakita niya sila. Si Aurora at Bella nakayakap sa isa't isa, nakaupo sa loob ng kubo, ang kanilang mga mukha ay basa sa luha, at nakatingin sa labas ng may takot. Lumuhod si Livia sa harap ng kubo, ang kanyang malaking tiyan ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang presensya. Hindi siya nagsalita, basta lang siya umupo doon. Ang kanyang presensya ay tahimik na nagsasabing, "Nandito ako, ligtas na kayo." Dahan-dahan, nilapitan niya ang kambal. Hindi niya hinawakan agad. Hinintay niya na sila ang lumapit. Maya-maya,
Inangat ni Aurora ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Livia. Takot po kami. Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay basag. Walang dapat ikatakot, aking mga anghel. Sabi ni Livia, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. Nandito si Mama Livia. Ligtas na kayo. Dahan-dahan niyang niyakap ang dalawang bata. Inilapit sila sa kanyang tiyan. Ang mainit na katawan ni Livia at ang tibok ng puso ng kanyang magiging anak ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kambal. May isang prinsesa na nawala sa isang malaking kagubatan. Simula ni Livia, nagsimula siyang magkwento ng tahimik. Takot na takot siya. Akala niya wala na siyang magagawa. Pero dumating ang isang ibon at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, prinsesa. Ang liwanag ng pag-asa ay laging nandyan. Kailangan mo lang magtiwala." Habang nagkukwento si Livia, dahan-dahang kumalma ang kambal. Ang kanilang mga hikbi ay huminto at dahan-dahan silang huminga. Maya-maya, narinig ni Livia ang mga yapak. Si Kayo. Nakatayo ito sa labas ng kubo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, may halong ginhawa. Nakita niya ang eksena. Livia na may yakap sa kanyang dalawang anak, na tila isang anghel na nagligtas sa kanila. Ang eksenang yon ay tila tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ni Kayo. Nakita niya ang pagmamahal, nakita niya ang kabutihan, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng solusyon para sa kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang pamilya. Nilapitan niya si Livia at ang kambal. Lumuhod siya sa tabi nila at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Livia. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libong salita. Pasasalamat, pagmamahal, at isang tahimik na pangako. "Salamat, Livia," bulong ni Kayo. Ang kanyang boses ay basag sa damdamin. Niyakap niya ang tatlo, naramdaman ang init ng kanilang katawan, ang tibok ng kanilang puso. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang pag-asa. Naramdaman ni Livia ang yakap ni Kayo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila nawala. Sa gitna ng kagubatan ng kanilang problema, nahanap nila ang kanilang sariling tahanan ng mga fairies. Nang makabalik sila sa mansyon, dala-dala ni Kayo ang dalawang bata, na ngayon ay tahimik at kalmado na. Naramdaman ni Livia ang mainit na kamay ni Kayo na humahawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa mga mata ni Kayo, nakita niya ang isang pangako. Isang pangako na hindi niya kailanman inakala na mararamdaman. Ngunit habang papasok sila sa gate ng mansyon, may isang anino ang nakamasid. Si Marco de la Cruz. Nakatayo ito sa likod ng isang puno. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit meron ding isang ngisi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan ni Marco ang kanyang cellphone. "Handa na ba ang lahat?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Oras na para malaman ni Kayo ang buong katotohanan tungkol kay Maria, tungkol sa kanilang mga anak. Oras na para maramdaman niya ang tunay na pagkawala. Ang paghahanap sa kambal na nagdulot ng gulo ay nagtapos sa isang yakap na tila nagbigay ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang mumunting kandila na handang patayin ng malakas na hangin. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, may dumating na formal na sobre para kay Kayo. Ang selyo ay mula sa korte. Pagkabukas niya, bumagsak ang kanyang puso. Ito ay isang summons mula kay Marco de la Cruz, isang petisyon para sa custody ng kanyang mga anak, sina Aurora at Bella. Nanigas si Kayo. Hindi niya sukat akalain na aabot sa ganito si Marco. Ang galit ni Marco ay hindi lang pala sa paninira, kundi sa pag-agaw sa kanyang pinakamamahal. Kasama ng summons, may kalakip na dokumento, isang lumang medikal na report. Ang pangalan ni Maria ang nakasulat. Sa una, inakala ni Kayo na ito ay isang ordinaryong ulat,
Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Congenital heart defect. Advanced stage. Bumagsak ang report sa kanyang kamay. Hindi ito ang buong katotohanan na alam niya. Mayroon pang ibang bahagi ng sakit ni Maria na matagal nang itinago ng pamilya de la Cruz. Isang sakit na inilihim ni Maria mismo, marahil dahil sa presyur ng kanyang pamilya na panatilihin ang kanilang perpektong imahe. Kaya pala, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, ay hindi pa rin bumubuti si Maria. Mayroong isang bahagi na nililin lang niya sa kanya at sa kanyang sarili. Ang pagwawalang bahala ni Maria sa kanyang pagpapagamot ay naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. At ngayon ay pinagbabayaran niya ito. Kasabay ng pagkabigla, biglang sumabog ang media. Ang lahat ng impormasyon na inilihim ni Cayo, ang lahat ng sakit ni Maria, ang connection sa genetic disposition, lahat ng iyon ay inilabas ni Marcos sa publiko. Ang mga headline ay parang sampal sa kanyang mukha. Nogueira heir, cheating husband, irresponsible father, the truth behind Maria de la Cruz's death, and the twins' silence. Genetic condition of Nogueira twins linked to mother's secret illness. Cayo Nogueira accused of cover-up. Ang mga tao sa labas ay tila naghuhusga na sa kanya. Ang mga telepono niya ay hindi tumitigil sa pag-ring. Ang mga kaibigan niya sa negosyo ay nagtatanong. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila gumuho sa isang iglap. Pumasok si Livia sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nakita niya ang mga papeles na nakakalat sa lamesa. Sir Cayo, ano po ang nangyayari? Tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tiningnan ni Cayo ang mga papeles. Pagkatapos ay kay Livia. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ipaliwanag kung bakit niya itinago ang bahagi ng katotohanan kay Maria. Ang takot na masira ang kanyang pangalan, ang pag-asang maprotektahan ang kanyang mga anak mula sa paghusga ng mundo. Ngunit ang mga salita ay tila nabitin sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na halos hindi niya kayang intindihin sa kanyang sarili? Si Maria. May sakit siya sa puso, Livia. Simula ni Cayo, ang kanyang boses ay basag. Isang kondisyon na itinago ng pamilya niya. Hindi lang yan. Meron pang isa. May posibilidad na mayroon din ang isa sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Livia. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Ang impormasyong ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat. Ang impormasyong ito ay nakasira kay Cayo at ngayon ay pinagbabantaan ng mga bata. Bakit hindi niyo po sinabi? Tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang tingin ni Cayo ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Naisip ko, napoprotektahan ko sila, ang kanilang pangalan, ang kanilang kinabukasan. Naisip ko na kaya kong kontrolin ang lahat, ngunit nagkamali ako. Ang pagtatago ng katotohanan ay mas nakakasira kaysa sa pagharap dito. Naramdaman ni Livia ang sakit sa kanyang puso. Si Cayo, sa lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng unos. Ang kanyang lihim ay naging isang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo at maging sa kanya. Umalis si Livia sa opisina ni Cayo. Iniwan siyang mag-isa. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga sikreto, ang mga pagtatago, ang mga bagay na nasingit sa pagitan nila. Naiwan si Cayo sa dilim ng kanyang opisina. Hawak niya ang isang litrato ni Maria na nakangiti kasama ang kambal. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nawala na si Maria. Ngayon, posibleng mawala pa ang kanyang mga anak. At si Livia, ang babaeng nagdala ng pag-asa sa kanyang tahanan, ay tila unti-unti nang lumalayo. Ang kanyang pagmamahal sa kanila
ay tila hindi sapat para protektahan sila. Ang kanyang yaman ay tila walang silbi. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nawala. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawasak. Ang lahat ay nawala. Naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang puso. Ang pagkabigo, ang pagsisisi, ang pagkawala. Naisip niya ang pagtakas ni Bella, ang takot sa mga mata ni Aurora. Ang mga yon ay patunay ng kanyang mga pagkakamali. Tiningnan niya ang litrato ni Maria at sa likod ng ngiti nito, tila nakita niya ang isang bahagi ng sakit. Hindi niya maintindihan ang buong Maria, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga pagtatago. At ngayon, ito ay nagbabanta na sirain ang lahat. Napansin niyang pumasok si Livia sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may halong kalungkutan. Livia, simula ni Kayo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Maniniwala ka pa ba sa akin? Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Livia, puno ng pag-asa, puno ng takot. Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa sagot ni Livia. Ngunit bago pa makasagot si Livia, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng mansyon. Kinabahan si Kayo. Sino yon? Bumukas ang pintuan. 2 pulis ang nakatayo doon, kasama ang isang social worker. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Mr. Kayo Nogueira. Simula ng pulis, ang kanyang boses ay formal. Mayroon po kaming search warrant at isang desisyon mula sa korte para sa pansamantalang pagkuha ng custody ng inyong mga anak, sina Aurora at Bella Nogueira. Mayroon pong reklamo mula kay Mr. Marco de la Cruz na may sapat na ebidensya ng pagpapabaya sa kapakanan ng mga bata at potensyal na panganib sa kanilang kalusugan. Nanlamig ang buong katawan ni Kayo. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang mga bata. Mawawala sa kanya ang kanyang mga anak. Ang lahat ay nawala. Ang mga salita ng pulis ay tila mga martilyo na tumama sa puso ni Livia. Pansamantalang pagkuha ng custody. Hindi niya ito maintindihan. Ang mga bata, mawawala kay Kayo. Ang mga bata na unti-unting lumalabas sa kanilang shell. Ang mga bata na natutong tumawag sa kanyang pangalan. Naramdaman niya ang pagkataranta ni Kayo. Nakita niya ang pagguho ng mundo nito sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang matigas at kontroladong Kayo Nogueira. Ang natira ay isang ama na takot na mawala ang kanyang mga anak. Pumasok ang mga pulis kasama ang social worker at dahan-dahang kinuha si Aurora at Bella. Humahawak si Bella sa kamay ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hinawakan ni Aurora ang damit ni Livia. Ang kanyang boses ay tila napipimuli. Mama Livia! Bulong ni Aurora bago siya dahan-dahang inilayo. Ang pangalan na yon, ang boses na yon, tumagos iyon sa puso ni Livia. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang mawasak ang pamilya na unti-unti nilang binubuo. Nang umalis ang mga pulis at ang social worker, bit-bit ang kambal, bumagsak si Kayo sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang dating matatag na lalaki ay ngayon ay wasak. Nilapitan ni Livia si Kayo. Sa puso niya may galit. Galit sa mga sikreto. Galit sa mga pagtatago. Galit na ito ang naging dahilan ng pagdurusa nilang lahat. Ngunit mas nangingibabaw ang habag. Ang pag-unawa. Ang pagmamahal. Kayo, bulong ni Livia, lumuhod sa tabi nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat nito. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang inangat ni Kayo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Puno ng sakit. Alam ko na may mga bagay kang itinago. Simula ni Livia, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Alam ko na tungkol sa foundation at sa sakit ni Maria.
Nanlaki ang mga mata ni Kayo. Paano niya nalaman? Narinig ko ang mga balita. Sinubukan kong alamin. Patuloy ni Livia. Naintindihan ko kung bakit mo itinago. Ang takot na mawala ang lahat. Ang takot na mahusgahan. Ang takot na hindi mo kayang protektahan ang iyong pamilya. Huminga si Kayo ng malalim. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Naisip ko na kung itatago ko ang katotohanan, mapoprotektahan ko sila. Ang kanilang pangalan, ang kanilang hinaharap. Pero nagkamali ako, Livia. Ang lahat ng aking ginawa ay nagbalik sa akin. Ngayon, nawala ang lahat. Niyakap ni Livia si Kayo. Hindi, Kayo. Hindi nawala ang lahat, sabi niya. At niyakap niya ito ng mahigpit. Nandito ako. Nandito tayo. Hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan, huminahon si Kayo sa yakap ni Livia. Ang init ng kanyang katawan, ang lakas ng kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang pira-pirasong pag-asa. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang nakaraan, sabi ni Livia, kundi ang kung ano ang gagawin natin ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Pababayaan mo na lang ba silang kunin ang mga anak mo? Umiling si Kayo. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Mabuti, sabi ni Livia, at ngumiti ng may determinasyon. Kung ganon, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating ipakita sa kanila na karapat-dapat kang maging ama. At kailangan nating ipaglaban ang mga bata. Tumayo sila. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Mayroong isang tahimik na pangako sa pagitan nila. Isang pangako na haharapin nila ang lahat ng magkasama. Agad nilang tinawagan ang abogado ni Kayo. Ipinaliwanag ni Kayo ang lahat, mula sa pagtatago ng sakit ni Maria hanggang sa mga balita ni Marco. Si Livia naman ay nagbahagi ng kanyang mga nalaman tungkol sa Nogueira Foundation at ang kanyang koneksyon dito. Mr. Nogueira, Miss Livia, sabi ng abogado. Si Attorney Reyes, ang sitwasyon ay komplikado, ngunit mayroon tayong laban. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Kailangan nating patunayan na si Mr. De La Cruz ay may sariling motibo. Sinimulan nilang magtrabaho. Oras-oras, araw-araw. Hinahanap nila ang bawat butil ng impormasyon na makakatulong sa kaso. Nirepaso nila ang mga lumang dokumento ng Nogueira Corporation, mga records ng pamilya De La Cruz. Sa bawat dokumentong nakita nila, mas lalong nagiging malinaw ang pagiging mapanlinlang ni Marco. Hindi lang siya naghahanap ng hustisya, naghahanap din siya ng kapangyarihan at yaman. Isang hapon, inakay ni Livia si Kayo sa isang kilalang genetic specialist. Ang kanilang puso ay puno ng kaba, ngunit determinado. Kailangan nilang malaman ang totoo tungkol sa kalusugan ng mga bata. Kailangan nilang mahanap ang solusyon, hindi lang para sa kaso, kundi para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Magandang araw po, Doktora, sabi ni Kayo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po naming malaman ang totoo tungkol sa kondisyon ng aming anak. Ang doktor ay mabait at profesional. Ipinaliwanag niya ang mga posibilidad, ang mga pagsubok na kailangan gawin. Habang nakikinig si Livia, naramdaman niya ang kamay ni Kayo na humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang pagmamahal ay tila isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa dilim. Pagkatapos ng konsultasyon, nagpatuloy sila sa paghahanap ng ebidensya. Habang nagbabasa ng lumang financial reports ng De La Cruz Holdings, biglang napansin ni Livia ang isang bagay. Kayo, tingnan mo ito, sabi ni Livia. Itinuro ang isang entry. Isang malaking halaga ng pera ang inilabas mula sa personal na account ni Marco na ipinasok sa isang offshore account. Ang PETSA, ito ay bago ang pagkamatay ni Maria. At ang dahilan, medical research funding? Nagulat si Kayo. Medical research funding? Wala akong alam na may ganyang proyekto si Marco. At tingnan mo rin ito, patuloy ni Livia.
Itinuro ang isa pang dokumento. May isang entry dito na payment to Dr. Elena Ramos. Sino si Dr. Ramos? Nag-Google search si Kayo. Si Dr. Elena Ramos ay isang kilalang geneticist na nag-espesyalista sa mga rare genetic disorders. Bakit siya kinakausap ni Marco? Tanong ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At bakit may kinalaman sa medical research funding? Ang kanilang mga hinala ay lumakas. Mayroong isang bagay na itinago si Marco. Isang bagay na konektado sa sakit ni Maria at marahil sa kondisyon ng mga bata. Patuloy silang naghahanap sa mga lumang papeles ni Maria na nakuha nila mula sa kanyang dating silid. Nakita nila ang isang maliit na diary. Ang diary ay luma na at meron itong padlock. Ito ang diary ni Maria. Bulong ni Kayo. Hinawakan ang diary ng may pag-aalaga. Hindi ko ito nabasa. Laging nakakandado. Kailangan nating buksan ito, Kayo, sabi ni Livia. Baka dito natin makita ang sagot. Baka dito nakatago ang katotohanan na pwedeng makapagligtas sa mga bata. Ngunit may isang problema. Ang susi ay wala. At ang padlock ay luma at matibay. Ang diary ay tila may itinatago. Isang lihim na konektado sa lahat ng nangyayari. At alam nila, ang lihim na yon ay nasa loob ng De La Cruz family safe. Isang safe na nasa ilalim ng kontrol ni Marco. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Mabigat at puno ng tensyon. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay tila yelo. Ang bawat hininga ay tila isang babala. Nakaupo si Kayo sa tabi ni Attorney Reyes. Sa kabila naman niya ay si Livia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Livia. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang malaking tiyan ni Livia ay tila isang tahimik na paalala ng pag-asang dala nito. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco de la Cruz. Ang kanyang mukha ay matigas at puno ng kumpiyansa. Tila isa itong mananalo sa isang labanan na matagal na niyang pinaghandaan. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ni Marco ang kanyang kaso, puno ng mga akusasyon tungkol sa kapabayaan ni Kayo, ang pagtatago nito sa sakit ni Maria, at ang di umano'y masamang impluensya ni Livia sa mga bata. Bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Kayo, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ang aking yumaong kapatid, si Maria, ay namatay dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, at ngayon, ang kanyang mga anak ay nahaharap sa isang genetic condition na maaaring minana mula sa kanya. Galit na sabi ni Marco sa harap ng hukom. Ang aking mga pamangkin ay nasa panganib sa ilalim ng pangangalaga ng isang ama na nagtatago ng katotohanan at isang babaeng walang malinaw na pinagmulan. Naramdaman ni Livia ang kanyang kamay na nanginginig. Ang mga mata ni Marco ay tila nanunuot sa kanyang balat, puno ng paghamak. Ngunit pinisil ni Kayo ang kanyang kamay, isang tahimik na senyas ng suporta. Your Honor, simula ni Attorney Reyes, ipipresenta namin ang mga bagong ebidensya na magpapatunay sa tunay na motibo ni Mr. Marco de la Cruz at ang mga hindi tamang pahayag na kanyang inilalabas. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang financial transactions ni Marco, ang koneksyon nito kay Dr. Elena Ramos at ang kanyang personal na interes sa pagkuha ng Nogueira Estate. Habang inilalabas ang mga ebidensya, unti-unting namutla ang mukha ni Marco. At bukod pa rito, Your Honor, patuloy ni Attorney Reyes, mayroon din kaming isang dokumento na nakuha mula sa personal na ari-arian ni Maria Nogueira, ang kanyang diary. Ang diary. Ang lihim na yon. Ang bawat isa sa courtroom ay tila napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Binasa ni Attorney Reyes ang ilang piling pahina mula sa diary ni Maria. Ipinahayag nito ang matinding pressure na kanyang naramdaman mula sa kanyang pamilya upang itago ang kanyang sakit. Ang takot na masira ang perpektong imahe ng pamilya de la Cruz, ang kanyang pagkawalang pag-asa sa kanyang kondisyon
na tila lumalala dahil sa pagtatago at ang kanyang pagmamahal sa kambal na patuloy na nagbigay sa kanya ng lakas sa kabila ng lahat. Hindi lang yan, Your Honor. Sabi ni Attorney Reyes, mayroon din tayong ebidensya mula sa sariling diary ni Maria na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa genetic disposition na maaring maipasa sa kanyang mga anak. Isang bagay na pilit niyang itinago mula kay Mr. Cayo Nogueira at sa publiko dahil sa utos ng kanyang pamilya. Biglang tumayo si Marco. Ang kanyang muka ay pula sa galit. Kalokohan, peke yan, ginagawa lang nila yan para protektahan ang kanilang sarili. Mr. De La Cruz, pakiusap, manatili sa inyong upuan, saway ng hukom. Ngunit hindi na napigilan si Marco. Hindi! Ang Nogueira, ang babaeng ito, sinisira nila ang lahat, ang dugo namin, ang pangalan namin. Hindi ko hahayaang mapunta ang aking mga pamangkin sa kamay ng isang maruming dugo, sa isang babaeng walang kwenta. Ang mga De La Cruz ay hindi pwedeng madungisan. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagkabaliw. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa courtroom, nagdulot ng gulat at galit sa mga nakikinig. Ang tunay na kulay ni Marco ay lumabas. Hindi ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa kanyang sariling pride at ang kanyang obsesyon sa dalisay na dugo. Huminga si Cayo ng malalim. Naramdaman niya ang kamay ni Livia na humawak ng mahigpit sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang lakas ni Livia, ang kabutihan nito, ang pagmamahal nito sa kanyang mga anak. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Cayo, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Your Honor, hindi ko po itinago ang sakit ni Maria dahil sa masamang intensyon. Inakala ko na poprotektahan ko siya at ang aming mga anak. Naisip ko na ang pagtatago ng katotohanan ay mas mabuti kaysa sa pagharap sa paghuhusga ng mundo. Ngunit nagkamali ako. Nagkamali ako ng malaki. Tumingin siya kay Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Si Livia, siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, Your Honor. Hindi ito tungkol sa yaman o pangalan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, hindi galit. Marco, si Maria, nagmahal siya at ang mga anak namin, karapat dapat silang magmahal at mahalin. Hindi mo kayang sirain ang pamilyang ito dahil sa iyong sariling pagmamataas. Ang mga anak ko, mayroong genetic condition, Your Honor. Patuloy ni Cayo, ang kanyang boses ay basag. Pero hindi iyan ang magiging katapusan ng kanilang mundo. Mayroong mga solusyon, mayroong pag-asa, at gagawin ko ang lahat para protektahan sila, kasama si Livia, na handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanila. Niyakap ni Livia ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang mga salita ni Cayo, ang pagkilala niya sa kanya, ang pagmamahal niya. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, umupo ang hukom. Ang katahimikan ay bumalik, mabigat at puno ng paghihintay. Ang bawat isa ay tila nagpipigil ng hininga. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ng mga saksi at ang mga pahayag ng bawat panig, simula ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw. Ang korte ay nagdesisyon na ang petisyon para sa custody na inihain ni Mr. Marco de la Cruz ay isang mahabang sandali ng pagtigil. Ang puso ni Cayo ay tila tumigil sa pagtibok. Naramdaman niya ang pagpisil ni Livia sa kanyang kamay. Denyado, isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Cayo. Napakapit siya kay Livia. Denyado, hindi niya alam kung paano siya magre-react. Isang alon ng ginhawa, ng pasasalamat, ng kalayaan ang dumaloy sa kanya.
Bumagsak si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Ang kanyang plano ay gumuho. Niyakap ni Caio si Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat, Livia." Bulong niya. "Salamat." Ngumiti si Livia. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "At isa pa, Your Honor," biglang sabi ni Attorney Reyes. "Mayroong isang importante na detalye na kailangan naming ipaalam sa korte na may kinalaman sa kapakanan ng isang menor de edad." "Mayroon pong balita si Miss Livia." Nagulat si Livia. Hindi niya inaasahan ito. Tiningnan ni Attorney Reyes si Livia at Caio at ngumiti. Si Miss Livia po ay nagdadalang tao. Nagulat ang lahat, lalo na si Caio. Napatingin siya kay Livia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Livia ay tumango. Ang kanyang tiyan ngiti ay puno ng pagmamahal at kaunting hiya. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng sakit, isang bagong simula ang lumalaki sa loob ni Livia. Ang pamilyang ito, na matagal nang wasak, ay muling binibigyan ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na buuin ang isang pamilya, hindi lamang sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang desisyon ng korte ay tila isang malaking pader na nawala sa kanilang harapan. Si Marco de la Cruz, sa kanyang pagkabaliw at obsesyon, ay kinailangan harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa mata ng publiko na kanyang sinubukang linlangin. Para kay Livia, ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi lamang isang legal na tagumpay, kundi isang panibagong simula, isang pagkakataon para sa paghilom. Sa wakas, makalipas ang ilang araw, muling nakabalik sina Aurora at Bella sa mansyon. Ang kanilang mga mata ay may bakas pa rin ng takot, ngunit sa sandaling nakita nila, si Livia at Caio, tumakbo sila at mahigpit na niyakap ang dalawa. "Mama Livia! Papa!" sabay nilang sabi. Ang kanilang mga tinig ay maliit ngunit puno ng kaligayahan. Naramdaman ni Livia ang kanyang tiyan na kumirot, ang yakap ng mga bata, ang pagmamahal na naramdaman niya mula sa kanila, ay tila nagpapakalma sa bawat alalahanin. Sa sandaling iyon ang nakaraan, ang lahat ng sakit ay tila nawala. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na magkasama nilang bubuuin. Isang hapon, nakita ni Livia si Caio at ang kambal na naglalakad sa malawak na hardin. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga likod. Si Caio, na dati laging seryoso, ay ngayon ay nakangiti at ang kanyang mga tawa ay sumasama sa mga tawa ng kambal. Hinahabol-habol ni Aurora ang isang paru-paro, habang si Bella naman ay nakaupo sa damuhan, abala sa paggawa ng daisy chain para sa kanyang ama. Ang dating tahimik na hardin ay ngayon ay puno ng mga tunog ng kaligayahan. "Tignan mo, Livia," sabi ni Caio. Lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sila ang ating pag-asa. Hindi na niya maipaliwanag ang saya sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na kanyang pinakamataas na amo, ay ngayon ay kanyang kapareha. Ang ama ng kanyang magiging anak. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang pampublikong kaalaman. At sa kabila ng mga bulungan at paghuhusga, marami rin ang nagbigay ng suporta. Ang istorya ng kanilang pagmamahalan na lumabas mula sa trahedya ay tila nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Caio at Livia sa isang simple at intimate na seremonya sa hardin ng mansyon. Walang engranding handaan, tanging ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan ang naroroon. Si Aurora at Bella ang naging flower girls. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kaligayahan ng kanilang mga magulang. Habang nagpapalitan sila ng I do, ang bawat salita ay tila isang panata, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa pamilyang kanilang binuo.
Mahal kita, Livia, bulong ni Kayo habang isinusuklay ang buhok niya. Mas mahal kita, Kayo, sagot ni Livia. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Dumating ang araw na ipinanganak ni Livia ang kanilang anak. Sa loob ng ospital, mahigpit na hawak ni Kayo ang kanyang kamay. Ang sakit ay matindi, ngunit sa bawat pagtulak, naramdaman ni Livia ang presensya ni Kayo sa kanyang tabi, nagbibigay lakas. At pagkatapos, isang iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang baby boy, ang kanilang anak. Kayo, bulong ni Livia. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin sa kanilang bagong silang na anak. Ang mukha ni Kayo ay puno ng luha, ngunit ang kanyang nangiti ay mas malawak kaysa kailanman. Niyakap niya si Livia at pagkatapos ay maingat na hinawakan ang kanilang anak. Isang bagong simula, isang bagong buhay, isang patunay na mula sa pinakamalalim na kalungkutan, maaaring umusbong ang pinakadalisay na kaligayahan. Maging si Aurora at Bella ay masigla na ngayon. Ang kanilang mga tinig ay bumalik ng ganap at madalas na silang nagkwekwento at nagtatanong. Isang hapon, habang nagdrawing sila sa sala, may ipinakita sila kay Livia. Mama Livia, tingnan mo po. Sabi ni Aurora, ipinapakita ang isang drawing. Ito ay isang larawan ng isang babae na may mahabang buhok, nakangiti. Si Mama Maria po iyan. Naramdaman ni Livia ang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng sakit, mayroon ding pag-unawa. Ang ganda, sabi ni Livia. Hinaplos ang drawing at pagkatapos, ipinakita ni Bella ang kanyang drawing. Ito ay isang larawan ng isang pamilya. Kayo, Livia, si Aurora, si Bella at isang maliit na baby. Sa likod nila, may isang malaking bahay at sa labas, may mga bulaklak at puno. Ito po ang bago naming pamilya, sabi ni Bella. Ang kanyang nangiti ay malawak. Ang mga drawing na yon ay sumisimbolo ng paghilom. Hindi nila kinalimutan si Maria, ngunit natuto silang magpatuloy at tanggapin ang bagong kaligayahan. Ang genetic condition ni Aurora na sinubukan nilang alamin ay natagpuan din ang tamang treatment. Hindi na ito isang banta. Ito ay isang bahagi ng kanilang kwento. Isang bahagi ng kanilang laban na kanilang pinagtagumpayan. Isang araw, habang nakaupo si Livia sa sala, kasama si Kayo at ang kanilang baby, biglang sumagi sa isip niya ang isang ideya. Kayo, simula ni Livia. Naalala mo ba ang mga bata sa labas? Ang mga batang walang tahanan? Ang mga batang nakaranas ng matinding pagkawala? Tiningnan ni Kayo si Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Oo, Livia, bakit? Naisip ko lang, sabi ni Livia. Ang mansyon na ito, malaki at may espasyo. Paano kung gawin natin itong isang lugar kung saan ang mga batang tulad nila ay makakahanap ng pag-asa? Isang lugar kung saan sila makakakita ng paghilom? Isang bahay para sa mga batang nakaranas ng matinding kalungkutan. Napakunot ang noo ni Kayo, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang bahay para sa mga batang nangangailangan. Isang tirahan para sa mga nawalan. Ano ang tatawagin natin dito? Nag-isip si Livia at pagkatapos, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isip. Ang pangalan ng kanyang unang anak na nagbigay sa kanya ng lakas at ang pangalan ng anak ni Kayo na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Casa Aurora, sabi ni Livia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Bahay ng bukang liwayway, nasaan ang pag-asa ay sumisikat mula sa dilim. Ngumiti si Kayo. Maganda yan, Livia. Magandang maganda. Ngunit habang nagpaplano sila, alam ni Livia na hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang pagbuo ng Casa Aurora ay magiging isang malaking hamon. Kakailanganin nito ng oras ng lakas at ng maraming pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong kabanata, isang bagong simula. At alam niyang sa kanilang paglalakbay, marami pa silang haharapin ka.
Lumipas ang ilang taon. Ang mansyon ng mga Nogueira na dating puno ng katahimikan at kalungkutan ay ngayon ay puno ng tawanan, ingay at sigla. Ang mga pader nito ay nakasaksi sa paghilom, pag-ibig at muling pagsilang ng pag-asa. Hindi na ito isang simpleng tirahan. Ito ay naging Casa Aurora, isang kanlungan para sa mga batang nawalan at nangangailangan. Nakatayo si Caio at Livia sa gitna ng Casa Aurora sa araw ng kanilang ika-5 anibersaryo. Sa kanilang paligid, tumatakbo ang 12 ng mga bata. Ang ilan ay adopted ng iba't ibang pamilya, ang ilan ay pansamantalang naninirahan doon, at ang ilan ay kasama na nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang anak na lalaki, si Miguel, nang ngayon ay isang bibo at mausisa na bata, ay abala sa paglalaro kasama sina Aurora at Bella, na ngayon ay dalagita na. Si Aurora, na dati tahimik at malungkutin, ay ngayon ay isang masigla at matalinong dalagita, mahilig magbasa at magsulat ng tula. Si Bella naman, na mas tahimik kaysa sa kanyang kapatid, ay naging isang mahusay na artist. Ang kanyang mga drawing ay puno ng kulay at damdamin. Pareho silang naging ate ng maraming bata sa Casa Aurora, nagbibigay ng pagmamahal at pag-unawa na dati kanilang hinahanap. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Livia, sabi ni Caio. Niyakap si Livia ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Mula sa isang mansyon na puno ng dilim, naging tahanan ito ng pag-asa. Ngumiti si Livia, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tunay na mahirap, Caio, pero sulit ang bawat pagsubok. Ang bawat sugat ay nagdulot ng mas malalim na pag-unawa. Ang bawat pagkawala ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal. Isang seremonya ang isinagawa sa Casa Aurora. Si Caio at Livia ang naging sentro ng atensyon, nagsasalita sa harap ng mga taong sumuporta sa kanilang adhikain. Ang Casa Aurora ay hindi lang isang bahay. Simula ni Caio, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Ito ay isang pangarap na ipinanganak mula sa sakit, mula sa pagkawala. Naranasan ko ang pinakamadilim na bahagi ng buhay nang mawala ang aking asawa at mapipi ang aking mga anak. Tumingin siya kay Livia, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal. At doon, dumating si Livia. Isang babaeng may sariling sugat, ngunit may puso na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at muling bumangon. Ang aming pamilya, patuloy ni Livia, kinuha ang mikropono mula kay Caio, ay hindi tradisyonal. Kami ay isang pamilya na binuo mula sa pira-pirasong piraso ng nakaraan. Ngunit sa bawat piraso, nakita namin ang pag-asa. Ang bawat bata sa Casa Aurora ay isang patunay na ang sakit ay maaaring maging simula ng paghilom. Ang pagkawala ay maaaring maging pundasyon ng bagong simula. Isang palakpakan ang pumuno sa hangin. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan sila ni Aurora at Bella kasama si Miguel. Papa, Mama Livia, proud po kami sa inyo, sabi ni Aurora, niyakap si Caio. Dahil po sa inyo, marami kaming natutunan, sabi naman ni Bella, niyakap si Livia. Tiningnan ni Caio ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga buhay na puno ng pag-asa. Ito ang bunga ng kanilang paglalakbay. Sa dulo ng hardin, kung saan dati nagtago sina Aurora at Bella, ay may isang bagong estatwa. Ito ay isang estatwa ng isang babae na niyayakap ang dalawang bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bukang liwayway. Sa ilalim nito, nakaukit ang pangalan, Casa Aurora. Naramdaman ni Caio ang kamay ni Livia na humawak sa kanyang kamay. Naglakad sila papalayo, patungo sa mga bata na naglalaro.
Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong lugar. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok ay tila nawala. Ang kanilang istorya ay hindi lamang tungkol sa pagmamahala ng dalawang tao, kundi tungkol din sa paghihilom ng isang pamilya. Tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon at tungkol sa paglikha ng isang lugar kung saan ang bawat bata, anuman ang kanilang pinagdaanan, ay makakahanap ng kanyang sariling bukang liwayway. Ang kanilang pamilya, na binuo hindi lang sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal, ay isang patunay na ang pag-asa ay laging sumisibol mula sa sakit. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapatuloy, at sa bawat araw, sila ay magkasama, lumilikha ng isang mas maliwanag na hinaharap, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa bawat batang nangangailangan. Ang pag-ibig ay tunay na may kapangyarihang magpabago ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Caio at Livia ng Casa Aurora at ng kanilang walang hanggang pag-asa. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata na inyong sinamahan, ako, ang inyong manunulat, ay lubos na nagpapasalamat. Isang karangalan ng ibahagi ang paglalakbay na ito, ang mga halakhak at luha, ang mga pagsubok at tagumpay ni Caio, Livia, Aurora at Bella. Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang personal na paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bawat emosyon, ang bawat hirap at ligaya. Parang totoo ang bawat karakter. Nagbabago, lumalaki, at nagtuturo sa akin ng napakaraming bagay tungkol sa buhay at pag-ibig. Naway nadama rin ninyo ang lalim ng kanilang damdamin, ang tapang na kailangan para humarap sa nakaraan, at ang kapangyarihan ng pagmamahal na lumalampas sa lahat. Sa pamamagitan ng kanilang istorya, nais kong ibahagi ang mensahe na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa pagharap sa mga imperfection, sa pagpapatawad sa sarili at sa kapwa, na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagkawala, mayroong liwanag ng pag-asa na laging naghihintay. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga puso na handang magbigay at tumanggap, maghilom at muling bumuo. Ang pagbaling ng sakit tungo sa layunin, tulad ng ginawa ni Caio at Livia sa Casa Aurora, ay nagpapakita na ang ating mga sugat ay maaaring maging pinagmumulan ng ating pinakadakilang lakas. Sana ay narinig ninyo ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang pag-ibig sa bawat salita. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento sa comment section. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento.